Isang taon na malalagay ang Pilipinas sa tinatawag na National State of Energy Emergency. Nasa panganib na kasi ang mga Pilipino ngayon. Story time. Tinanong ako ng kaibigan ko galing sa ibang bansa kung totoo bang merong krisis sa Pilipinas sa gasolina at sa kuryente. Ang sabi ko, hindi yun fake news. Dahil sa giyera sa Middle East, apektado ang bansa natin. 98% kasi ng crude oil natin ay kinukuha natin galing sa Middle East. At dahil meron nga ang giyera na hindi natin alam kung kailan matatapos, hirap tayong makakuha ng oil. Katapusan na ba natin? Ang mahal na nga ng gasolina ngayon, umaabot na ng 100 pesos. Kahit wala kang sasakyan, apektado ka dito. Ibig sabihin kasi nito, magmamahal lang pamasahe. Pero hindi lang transportation ang apektado ng pagtaas ng gasolina ha. Eventually, magtataas ang presyo ng kuryente at mga bilihin. Madaming negosyo ang malulugi, bababa ang value ng pera mo, at mahihirapan yung buhay ng mga tao generally. Ang sabi ng gobyerno, merong resulting imminent danger. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Dahil nga nandito na tayo ngayon sa State of National Energy Emergency, meron namang ginagawa para mas maging maginhawa yung buhay. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung huli na ang lahat. Dapat kasi matagal na itong napag-isipan at napaghandaan. Maswerte ang ilan sa atin kasi madaming Filipino ngayon ang hindi na umaasa sa oil para sa pang-araw-araw nila. Isa na ako doon kasi bisikleta ang main mode of transportation ko. Hindi ito gumagamit ng gasolina. May mga naka-electric vehicle, hindi nila problema yung mataas na presyo ng gas. Madaming bahay din ang naka-solar. Hindi sila gaanong apektado sa mataas na presyo ng kuryente. Pero ang hiling ko lang, sana matapos na yung giyera. Hindi lang para tumigil na yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kundi para wala na ring buhay na masakripisyo. At sana next time, handa tayo sa mga ganitong crisis. Let's go sustainable.